Kumusta po sa inyong lahat? Ako po si Dr. Javier Santos at ngayon ay susuriin natin ang isang mahalagang paksa, maaari ba? Ang paborito mong pinaghalong black beans at gatas sa umaga ay lihim na nagiging sanhi ng kidney stones. Marahil ay naiisip nyo na ang inyong tasa ng mainit na black bean drink tuwing umaga ay nakakabuti sa kalusugan. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na nang hindi nyo nalalaman, ito ay maaaring lihim na bumubuo ng bato sa inyong mga bato, kidneys. Sa loob ng maraming taon ng pakikipag-ugnayan ko sa mga nakatatanda, may isang kwento na labis na nagpabalisa sa akin. Ito ang kaso ni Aling Nena, isang 72 taong gulang na residente ng isang komunidad sa labas ng Maynila. Kilala si Aling Nena sa kanyang komunidad bilang isang taong sumusunod sa natural na pamumuhay, kumakain ng maayos, at may malusog na lifestyle. Mahigpit siyang naniniwala na ang mga gamot sa kanluran ay puro kemikal at dapat lamang gamitin sa matinding pangangailangan. Para sa pangmatagalang kalusugan, umaasa siya sa mga natural na pagkain. Dahil sa pag-aalala sa pagkalagas ng buhok at pagiging dry ng balat habang tumatanda, halos 1 taon na siyang maingat na nagluluto ng black beans tuwing umaga upang inumin. Bumibili siya ng pinakamagandang uri ng black beans, ibinababad itong mabuti, niluluto, at pagkatapos ay ginagawang katas upang inumin sa halip na almusal. Sa kanyang pang-araw-araw na pagkain, halos hindi nawawala ang pritong black beans na may kaunting asin. Bagamat nagrereklamo ang kanyang pamilya, malumanay niyang pinipilit ang lahat na kumain nito dahil naniniwala siyang ito ay isang biyaya mula sa langit. Ang kanyang tiyaga at dedikasyon sa kalusugan ay talagang kahanga-hanga. Gayunpaman, ilang linggo pa lamang ang nakalipas, si Aling Nena ay kinailangang isugod sa ospital. Nang muli ko siyang makita sa ospital, maputla ang kanyang mukha, mahigpit niyang hawak ang kanyang baywang at pinapawisan siya ng malamig. Ang resulta ng pagsusuri ay ikinagulat ng buong pamilya. Nabuo ang bato sa kanyang mga bato at ang kanyang kidney function indices ay bumaba sa isang nakababahalang antas. Nang marinig ang konklusyon ng doktor, hinawakan ni Aling Nena ang aking kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at pagkadismaya. Hindi siya umiinom ng alak, hindi naninigarilyo, at mas maingat sa pagkain kaysa sa karamihan ng tao. Kaya bakit nagkaroon ng ganoong matinding pinsala ang kanyang mga bato? Ano sa tingin ninyo ang dahilan? Ang black beans ba ang may kasalanan? Mga ginang at ginoo. Ang black beans ay ganap na inosente. Sa katunayan, ang black beans ay itinuturing na isang mahalagang regalo mula sa kalikasan. Mayaman ito sa anthocyanins na tumutulong laban sa oxidation at nagpapabagal ng pagtanda at naglalaman ng cysteine na sumusuporta sa malusog na buhok. Ang isoflavones ay tumutulong na protektahan ang mga daluyan ng dugo, lalo na nakakabuti para sa mga kababaihan pagkatapos ng menopause. Ngunit mayroong isang napakadelikadong bitag dito tulad ng mahalagang ginseng. Kung mali ang paggamit, ang isang masustansyang bagay ay maaaring maging pasanin sa katawan. Ang pagkakamali niya ay hindi sa black beans kundi sa paraan ng pagpapares ng pagkain. Isang baso ng gatas na inumin ayon sa nakasanayan para sa karagdagang nutrisyon o isang maliit na adobo o tinapa na mayaman sa asin para sa lasa ng kanin. Kapag isinama sa black beans sa tiyan, maaari itong lumikha ng masamang reaksyon na magtatambak sa paglipas ng panahon at maglalagay ng presyon sa mga bato. Lalo na, paglampas ng 40 taong gulang, ang ating katawan ay hindi na tulad noong kabataan. Ang digestive fluids ay unti-unting nababawasan, at ang kakayahan ng mga bato na maglabas ay hindi na kasing flexible ng dati. Noong bata pa, ang irregular na pagkain ay kinaya pa, ngunit sa pagpasok ng gitnang edad at pagtanda, ang maliliit na pagkakamali sa pagpapares ng pagkain ay lihim na maiipon sa mga internal na organo. Subukan ninyong tingnan muli ang inyong refrigerator. Hindi ba sa tabi ng bote ng black bean drink ay isang karton ng gatas? Mayroon ba sa inyong hapagkainan ang black beans na may bagoong o pinakurat? Kung oo, mangyaring makinig ng mabuti sa susunod na bahagi. Sa nilalaman ngayong araw, ibabahagi ko ang 4 na uri ng pagkain na hindi dapat ipares sa black beans na kailangan ninyong iwasan. Kasabay nito, ipapakilala ko ang 6 na tamang paraan ng pagpapares na makakatulong na i-activate ang maximum na sustansya ng black beans na ginagawa itong katuwang para sa inyong mga bato sa halip na pasanin. Kung kayo ay nagulat dahil nakita ninyo ang inyong sarili na kumakain ayon sa lumang nakasanayan, huwag mag-alala. Kung mas maaga ninyong malalaman, mas maaga ninyong maitatama at ang katawan ay may pagkakataon pa ring mag-adjust. Mangyaring manatili hanggang sa katapusan ng video.
Dahil hindi lamang ito tungkol sa pagkain ng black beans, kundi pati na rin sa tamang pag-iisip upang mabuhay ng malusog, matibay at mas mapayapa sa susunod na 10 taon. Unang bahagi, 4 na pagkain na dapat agad iwasan kapag kumakain ng black beans. Unang pagkakamali, black beans at gatas, nagiging sanhi ng kidney stones. Ang unang pagkakamali na tahimik na nakakapinsala sa bato, na madalas kong nakikita sa aking practice, ay ang pagpapares ng black beans at gatas. Marahil ay marami sa inyo ang nagtataka. Sa abalang umaga, sapat na ang isang kutsarang black bean powder na hinaluan ng gatas, mabilis at masarap. Mayroon pang ang mga tindahan na nagbebenta ng black bean latte at itinuturing itong inumin na mabuti sa kalusugan. Kaya bakit ko sinasabing hindi ito dapat? Mga ginang at ginoo, ang masarap sa panlasa ay hindi nangangahulugang ligtas para sa bato. Mula sa pananaw ng isang profesional, kailangan kong sabihin ng direkta na ang ugali na ito ay hindi naiiba sa pagpapalaki ng kidney stones araw-araw ng hindi nalalaman. Para mas madali ninyong maintindihan, ipapaliwanag ko ng dahan-dahan at malinaw. Ang black beans ay may napakataas na nilalaman ng phosphorus, habang ang gatas ay kilala sa pagiging mayaman sa calcium. Kapag magkahiwalay, pareho itong kapaki-pakinabang na sustansya. Ang phosphorus ay kasama sa estruktura ng cell, habang ang calcium ay mahalaga para sa buto. Ngunit ang problema ay hindi sa bawat substance, kundi sa sandaling magkasama sila sa tiyan ng mga nasa gitnang edad at matatanda. Sa puntong ito, hindi na simple ang mga bagay tulad ng sa teorya. Kapag nagkakasama ang phosphorus at calcium, bumubuo sila ng calcium phosphate. Ito ay isang napakatigas na compound, napakahirap matunaw at halos hindi maabsorb. Maaari ninyo itong isipin tulad ng paghahalo ng semento. Kapag basa, mukhang walang pinsala, ngunit pagkatapos ng ilang sandali ay tumigas ito at nagiging bloke. Sa ating katawan din, ang calcium mula sa gatas na nakatagpo ng phosphorus mula sa black beans ay magbubuo ng mga bukol, hindi matutunaw, hindi maabsorb, at ang katawan ay napipilitang humanap ng paraan upang ilabas ang mga ito. Ngunit mga ginang at ginoo, ang daanan ng mga labi na ito ay ang bato. Ang bato ay itinuturing na huling filter ng katawan. Ang lahat ng labis, basura na mahirap iproseso ay kailangang dumaan dito. Kapag ang calcium phosphate ay dumaloy sa bato, sa simula ay napakaliit lamang na kristal, hindi ninyo ito maramdaman. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagtitipon ito, dumidikit, nagiging kristal, at unti-unting bumubuo ng kidney stones. Ang kapansin-pansin ay ang prosesong ito ay tahimik na nangyayari. Sa oras na sumakit, masakit ang pag-ihi, madalas ang pag-ihi, o natuklasan sa ultrasound, huli na ang lahat. Naaalala ko ng malinaw ang kaso ni Aling Nena, isang taong ibinahagi ko kanina. Umiinom siya ng gatas ng regular para sa malakas na buto at kumakain ng black beans nang madalas na may kagustuhang magkaroon ng malakas na buhok at mas malamig na pakiramdam sa katawan. Ngunit dahil pinaghalo niya ang dalawang bagay na ito, ang calcium na dapat sana ay napupunta sa buto ay inilalabas. Ang sustansya sa black beans ay hindi maabsorb. Sa huli ay naiwan lamang ang mga bato sa kanyang bato. Ito ay isang napakakaraniwang halimbawa ng pagkain ng tamang bagay, ngunit sa maling paraan, at ang kapalit ay ang kalusugan sa hinaharap. Lalo na, ang mga nasa edad 40 pataas ay kailangang maging lubos na maingat. Noong bata pa, ang ating tiyan ay tulad ng isang matibay na kaserola, malakas ang tiyan acid, at ang digestive enzymes tulad ng pepsin ay aktibo. Kaya paminsan-minsan ay kumakain ng mga bagay na mahirap matunaw, ang katawan ay sumusubok pa ring diskartehin ito. Ngunit sa pagpasok ng gitnang edad, ang dami ng tiyan acid ay bumababa ng malaki, ang digestive enzymes ay nababawasan din, at ang kakayahan na iproseso ang mga matitigas na bloke tulad ng calcium phosphate ay halos hindi na sapat. Sa makatuwid, ang hindi natutunaw ay maiipon, maglalabas ng gas, at sa huli ay magbibigay ng pasanin sa bato. Ito rin ang dahilan kung bakit marami sa inyo, pagkatapos uminom ng black bean latte, ay madalas na nakakaramdam ng bloated, mabigat, at hirap sa pagtunaw, ngunit iniisip lamang na hindi sila hiyang sa gatas. Mga ginang at ginoo, hindi lamang ito hindi hiyang kundi isang malinaw na babala na ang mga hindi natutunaw na sangkap ay nananatili sa katawan at magdudulot ng pinsala sa paglipas ng panahon. Para sa mga nakatatanda, ang bawat maliit na senyales ng digestive system ay lubos na kapaki-pakinabang na pakinggan dahil kadalasan ay direktang nauugnay ito sa kalusugan ng bato sa hinaharap.
Ikalawang pagkakamali, black beans at beef, nagiging sanhi ng pagkawala ng nutrisyon. Ang pangalawang pagkakamali na madalas kong nakikita sa aking nutritional counseling practice para sa mga nasa gitnang edad at nakatatanda ay ang pagkain ng black beans kasama ng beef. Sa pagkarinig nito, marami sa inyo ang magtataka dahil sa isip ng marami, ang beans at beef ay parehong protina. Kaya't ang pagkain ng mga ito ng magkasama ay dapat na doble ang nutrisyon, doble ang lakas, hindi ba? Nakita ko ang maraming matatanda na kapag ipinapakita sa akin ang kanilang food diary, ay may pagmamalaki sa kanilang mga mata habang isinusulat na kumain sila ng beef soup na may black bean rice ngayong araw. Akala nila ay napakabuti nila sa kanilang katawan, ngunit mga ginang at Ginoo, ang katotohanan ay ang pagkain ng ganito ay hindi naiiba sa walang saysay na paggawa ng isang bagay. Lahat ng pagsisikap at pera ay napupunta sa wala. Madalas kong inihahalin tulad ito sa kanila upang mas madaling maintindihan. Bumili kayo ng napakamahal na mahalagang hiyas, hawak pa lamang sa kamay paglabas ng pinto ay bigla itong inagaw ng magnanakaw at itinapon sa ilog. Gaano kahirap ang pakiramdam ng pagkasayang? Ganoon din ang kasong ito. Ang mahalagang hiyas dito ay ang iron na matatagpuan sa beef at ang magnanakaw ay ang phytate na matatagpuan sa black beans. Kapag nagkita ang dalawang ito sa hapagkainan, ang pinakaapektado ay ang inyong katawan, lalo na ang inyong bato. Mga ginang at Ginoo, ang balat ng black beans ay naglalaman ng maraming phytate o phytic acid. Ang sangkap na ito ay may napakalinaw na katangian. Labis itong mahilig dumikit sa mga mineral, lalo na sa iron at zinc. Kapag nagkita sila, mahigpit itong kumakapit at hindi pinapayagan ang katawan na i-absorb ang mga ito. Samantala, ang beef ay naglalaman ng heme iron. Ito ay isang mataas na kalidad na uri ng iron. Napakahalaga upang maiwasan ang anemia, makatulong sa mahusay na sirkulasyon ng dugo at mapanatili ang stamina para sa mga nakatatanda. Ngunit kapag kumakain ng beef kasama ng black beans, mahigpit na ikakabit ng phytate ang iron na pumipigil sa bituka na i-absorb ito at sa huli ay ilalabas ito sa dumi. Kaya, mga ginang at Ginoo, gumagastos kayo ng pera sa beef, iniisip na pinapakain ninyo ang inyong katawan, ngunit sa katotohanan, ang nutritional value ay halos lahat ay napupunta sa inidoro. Hindi lamang iyan, ang hindi maabsorb na residue na ito ay lumilikha din ng karagdagang pasanin sa digestive system at nagtutulak ng pagproseso ng basura sa bato. Para sa mga kabataan na malakas pa ang bato, kayang tiisin ito ng ilang panahon. Ngunit para sa mga nasa gitnang edad at nakatatanda, na ang bato ay nagtatrabaho na ng ilang dekada at may mas mababang kakayahan sa paglilinis at pag-angkop, ito ay isang tahimik ngunit patuloy na presyon. Lalo na, ang mga kababaihan pagkatapos ng menopause ay isang grupo na labis kong pinag-aalala kapag nakatagpo ako ng ganitong ugali sa pagkain. Sa panahong ito, ang katawan ay madaling kulang sa iron, madalas na nahihilo kapag tumatayo, napapagod kapag umaakyat ng hagdan, at hinihingal kapag nag-eehersisyo. Sa makatuwid, maraming matatanda ang nagsisikap kumain ng beef upang magdagdag ng dugo, ngunit kinakain ito kasama ng black bean rice, kaya halos walang epekto. Hindi maabsorb ng katawan ng iron, habang ang dami ng protina na iniinom ay nananatiling mataas, na humahantong sa sobrang protina. Mga ginang at Ginoo, ang sobrang protina ay isa sa mga pinakamaikling daan upang manghina ang bato kapag ang protina ay hindi epektibong nagagamit. Ang bato ay napipilitang mag-filter ng higit pa, magtrabaho ng higit pa, patuloy na araw at gabi na sa paglipas ng panahon ay humahantong sa pagkapagod at panghihina. Kaya, ang problema dito ay hindi ang beef ay masama o ang black beans ay masama, kundi ang pagkain sa maling paraan, sa maling oras, na nagdudulot ng pinsala sa inyong bato araw-araw sa halip na magpakain sa katawan. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang pagbabahagi na ito, mangyaring mag-comment ng numero 2 sa ibaba. Ito ay isang simpleng paraan para malaman ko na interesado pa rin kayo at nakikibahagi sa paglalakbay na ito ng malusog at may kalidad na pamumuhay araw-araw. Ikatlong pagkakamali, black beans at maalat na pagkain, ang bomba ng potassium na sumisira sa bato. Ang ikatlong pagkakamali na nais kong ipaalaala sa inyo na maging lubos na maingat sa araw-araw na hapagkainan ay ang black beans na kinakain kasama ng mga maalat na pagkain tulad ng pinakurat, tinapa o iba pang maalat na ulam. Sa pagkarinig nito, marami sa inyo ang mahihirapang tanggapin
dahil ang kultura ng pagkain ng mga Pilipino sa loob ng maraming henerasyon ay kanin, bagoong at iba pang maalat na ulam, lalo na kapag nawawalan ng gana. Sapat na ang isang mangkok ng kanin na may sabaw ng black beans kasama ng malutong na atsara o sinawsaw sa bagoong upang makakain ng isang buong kaldero ng kanin. Lubos kong naiintindihan ang sarap na iyon dahil lumaki rin ako sa ganoong uri ng hapagkainan. Ngunit mga ginang at Ginoo, kung ang inyong mga bato ay humihina kahit kaunti, ang kombinasyon na ito ay hindi na isang simpleng pangkaraniwang pagkain, kundi talaga itong parang isang tahimik na bomba na nakalagay sa inyong katawan. At ang dahilan ay matatagpuan sa isang elemento na napakakaunti ang nagbibigay pansin, iyon ay ang potassium. Sa nutrisyon, ang black beans ay tinatawag na hari ng potassium. Napakataas ng nilalaman ng potassium sa black beans. Sa 100 gramo ng black beans ay mayroong higit sa 1,200 milligrams ng potassium, mas mataas kaysa sa saging, ang prutas na matagal nang iniisip ng marami na pinakamayaman sa potassium. Para sa isang malusog na tao, ang potassium ay isang mahusay na mineral na tumutulong na kontrolin ang presyon ng dugo at sumusuporta sa paglabas ng sodium. Ngunit nagsisimula ang problema kapag humihina ang kidney function, isang bagay na hindi alam ng maraming tao na lampas 50 taong gulang na nararanasan nila. Ang bato ay itinuturing na isang napakatalinong filtering machine na may tungkuling panatilihin ang mga kinakailangang sangkap at ilabas ang mga labis na sangkap sa pamamagitan ng ihi. Gayunpaman, kapag kumain kayo ng black beans na mayaman sa potassium at maalat na pagkain na naglalaman ng maraming sodium, ang bato ay napipilitang iproseso ang dalawang pasani ng sabay. Madalas kong inihahalin tulad ito sa mga matatanda upang mas madaling maintindihan. Isipin na mayroon kayong water filter na ginagamit na ng mahigit 40 taon at sabay ninyong ibinuhos dito ang tubig na may putik at basura. Ano ang mangyayari? Ang filter membrane ay magiging overloaded at barado kaagad. Ganoon din ang ating bato. Kapag kailangan nitong ilabas ang sodium at i-filter ang potassium, ang kakayahan nitong magproseso ay hindi makakasabay. Nahahantong sa akumulasyon ng potassium sa dugo o hyperkalemia. Ito ang komplikasyon na kinatatakutan ng mga doktor, lalo na sa mga matatanda. Kapag tumataas ang potassium sa dugo, sa simula ay maaaring makaramdam lamang kayo ng pamamanhid sa mga kamay at paa sa paligid ng labi o kakaibang pakiramdam sa katawan. Pagkatapos, mas malala pa ay ang kahinaan ng kalamnan, pagkaparalisa ng kalamnan, at ang pinakamapanganib ay direktang epekto sa puso. Ang puso ay maaaring magkaroon ng irregular na tibok, atrial fibrillation, at sa malubhang kaso, bigla ang paghinto ng puso nang walang babala. Ang kapansin-pansin ay hindi sumasakit ang bato. Ayon sa estatistika ng medisina, sa bawat 10 tao na lampas 60 taong gulang, humigit kumulang 3 ang nasa maagang yugto ng chronic kidney disease. Ngunit karamihan ay naniniwala pa rin na malusog sila dahil ang bato ay kadalasang malinaw na nagpapakita ng sintomas kapag nasira na ang 70% ng function nito. Si Aling Nena na ibinahagi ko sa inyo ay isa ring tipikal na kaso. Gustong-gusto niya ang black beans na may kaunting asin dahil naniniwala siyang mas masarap kapag mas maalat. Halos bawat hapagkainan niya ay may bagoong, kaya hindi niya sinasadya na pinaputok ang potassium bomb mula sa black beans at idinagdag pa ang sodium bomb mula sa bagoong na inuulit-ulit sa bawat pagkain sa loob ng maraming taon. Ang resulta ay pagkatapos lamang ng humigit kumulang 1 taon. Nagsimulang humingi ng tulong ang kanyang bato, lumitaw ang pamamaga sa kanyang katawan at malinaw na bumigat ang kanyang mga kamay at paa. Mga ginang at Ginoo, sa puntong ito, gusto kong huminto kayo sandali at obserbahan ang inyong katawan. Nakikita ba ninyo ang inyong bukong-bukong na madalas may markang garter ng medyas na matagal bago mawala o namamaga ang inyong mga paa sa hapon o gabi? Kung oo, maaaring ito ay isang senyales ng SOS na ipinapadala sa inyo ng inyong bato. At sa kasong iyon, ang unang bagay na kailangan ninyong gawin ay itigil agad ang ugali ng pagkain ng black beans kasama ng maalat na pagkain. Nais kong ulitin muli para sa inyong kapayapaan ng isip. Ang atsara o bagoong ay hindi ganap na masamang pagkain. Ang problema ay hindi sa pagkain mismo, kundi sa paraan ng pagpapares. Kapag kumakain ng black beans, kinakailangan na kumain ng kaunti ang asin. Kung may atsara, bawasan ito ng hindi bababa sa kalahati. Kung kumakain ng sabaw, kainin ng solids at bawasan ng pag-inom ng sabaw upang bawasan ang sodium load sa bato.
Sa simpleng pagbabago lamang na iyon, mga ginang at ginoo, ang bato ay magkakaroon ng mas maraming espasyo upang huminga, upang magtrabaho ng mas madali araw-araw. Ika-4 na pagkakamali. Black beans at seafood, pinapataas ang panganib ng gout at kidney stones. Mga ginang at ginoo, ang susunod na kombinasyon na nais kong bigyan ninyo ng espesyal na pansin ay ang black beans na kinakain kasama ng seafood. Ito ay isang medyo karaniwang ugali sa maraming pamilyang Pilipino, lalo na sa mga coastal areas o sa mga bahay na may ugali ng pagluluto ng black bean soup na may hipon, alimango o tahong para sa matamis na sabaw. Marami ang naniniwala na ang black beans ay banayad at ang seafood ay mayaman sa protina at mineral, kaya ang pagkain ng mga ito ng magkasama ay tiyak na makakabuti sa kalusugan. Ngunit para sa mga nasa gitnang edad at matatanda, lalo na sa mga may mahinang bato, mahina ang panunaw o sensitibong konstitusyon, ang kombinasyon na ito ay nagtatago ng mas maraming panganib kaysa sa inaakala ninyo. Mula sa pananaw ng agham ng nutrisyon, ang seafood ay isang mapagkukunan ng animal protein na may mataas na nilalaman ng purine. Kapag ang purine ay pumapasok sa katawan, ito ay nagiging uric acid. Sa mga kabataan na malakas pa ang bato, ang labis na uric acid ay epektibong nailalabas. Ngunit sa mga nasa edad 60 pataas, ang filtering function ng bato ay bumaba na sa physiological na paraan sa paglipas ng panahon. Kapag madalas kayong kumain ng seafood, tumataas ang dami ng uric acid at ang bato ay kailangan ng magtrabaho ng mas mahirap upang iproseso ito. Kung sa puntong ito ay kumakain din kayo ng black beans, isang pagkain na mayaman sa plant-based protein at mineral, ang pasanin sa bato ay doble. Hindi lamang iyan, ang black beans ay naglalaman din ng maraming oxalates at phytates. Ang mga sangkap na ito, kapag pinagsama sa calcium, magnesium at mineral sa seafood, ay maaaring bumuo ng mahirap, matunaw na complexes na nagpapataas ng panganib ng crystal deposition sa bato at urinary tract. Para sa mga kabataan, mabagal ang prosesong ito, ngunit para sa mga matatanda, sa loob lamang ng ilang taon ng hindi tamang pagkain, ang panganib ng kidney stones at urinary tract stones ay mas mataas na. Isa pang isyu na kailangan ninyong malaman ay ang black beans ay may malamig na katangian. Samantala, maraming uri ng seafood tulad ng hipon, alimango, at tahong ay mayroon ding malamig na katangian ayon sa tradisyonal na gamot. Kapag ang dalawang pagkain na ito ay kinakain ng magkasama, lalo na sa gabi, ang katawan ng mga matatanda ay madaling makaramdam ng panlalamig ng tiyan, bloatedness, kaunting pagtatae o pananakit sa ibabang bahagi ng tiyan. Ang mga maliit na digestive disorder na ito, kung magpapatuloy, ay magpapababa ng kakayahan ng katawan na sumipsip ng nutrisyon na magpapahina sa katawan nang hindi ninyo napapansin. Ang nais kong bigyang diin dito ay hindi masama ang seafood at hindi rin kailangang iwasan ng ganapang black beans. Ang problema ay nasa paraan ng pagpapares at ang dalas ng paggamit. Para sa mga nasa gitnang edad at matatanda, lalo na sa mga nakaranas ng mataas na uric acid, pananakit ng kasukasuan, kidney stones, madalas na pag-ihi sa gabi o bahagyang pamamaga ng paa, hindi ninyo dapat kainin ang black beans kasama ng seafood sa iisang pagkain. Ikatlong bahagi, 6 na perpektong pagpapares ng pagkain para sa black beans. Perpektong pagpapares 1. Black beans at itlog ng manok nagbibigay ng magkakaugnay na protina. Ngayon, nais kong ibahagi sa inyo ang isang ganap na naiibang pananaw sa black beans. Hindi mula sa pananaw ng pag-iwas, kundi sa tamang paraan ng pagpapares upang gawing halos natural na gamot ang black beans. Ito ay lalo na angkop para sa mga nasa gitnang edad at matatanda. Sa maraming karaniwang pagkain, ang itlog ng manok ang pinakaangkop na kasama ng black beans. Hindi ito isang random na kombinasyon, kundi batay sa napakalinaw na batayan ng agham ng nutrisyon. Sa esensya, ang black beans ay isang mahalagang pinagmulan ng plant-based protein, nagbibigay ng matagal na enerhiya, tumutulong na patatagin ang asukal sa dugo at nagpapalusog sa digestive system. Gayunpaman, ang black beans ay may isang mahalagang limitasyon na kakaunti ang nagbibigay pansin. Iyon ay ang kakulangan ng methionine, isang esensyal na amino acid na hindi kayang synthesize ng katawan ng tao. Kapag kumakain kayo ng black beans ng mag-isa, ang proseso ng protein synthesis sa katawan ay nagaganap pa rin ngunit hindi sa pinakamainam na estado, tulad ng pagtatayo ng bahay na may kulang na mahalagang ladrilyo sa pundasyon. Samantala, ang itlog ng manok ay isang pagkain na mayaman sa methionine
at naglalaman din ng lahat ng esensyal na amino acids sa halos perpektong proporsyon para sa katawan ng mga matatanda. Kapag ang black beans at itlog ng manok ay kinakain ng magkasama, ang dalawang pinagmulan ng protina na ito ay magtutulungan upang punan ang kakulangan ng bawat isa na bumubuo ng isang kumpletong istruktura ng protina na madaling maabsorb at mas kaunti ang pasanin sa bato. Kung ihahambing sa maraming iba pang concentrated animal protein sa nutrition, ang fenomeno na ito ay tinatawag na complementary protein. Ibig sabihin, ang dalawang pagkain, kapag pinagsama, ay magbibigay ng mas mataas na nutritional value kaysa sa pagkain ng bawat isa ng magkahiwalay. Upang mas madali ninyong maintindihan, madalas kong inihahalin tulad ang pagbuo ng protina sa katawan sa pagbubuo ng isang puzzle na may 10 piraso. Tinutulungan kayo ng black beans na mabuo ang 9 na napakahalagang piraso, ngunit kulang pa rin ang huling piraso upang makumpletong larawan. Ang itlog ng manok ang nawawalang piraso na iyon. Kapag nagkita ang dalawang pagkain na ito, sapat na ang raw materials ng katawan upang mag-regenerate ng tissue, mag-repair ng kalamnan at mapanatili ang pangmatagalang kalusugan. Ito ay lalo na makabuluhan para sa mga lampas 15 taong gulang. Sa edad na ito, ang kalamnan ay hindi lamang tungkol sa lakas ng paggalaw kundi pati na rin isang hadlang sa pagprotekta sa metabolic health. Ang malakas na kalamnan sa hita ay tumutulong na patatagin ang asukal sa dugo, bawasan ang panganib ng diabetes, bawasan ang pagkahulog at mapanatili ang kakayahan na alagaan ang sarili. Marami sa inyo ang nakatuon lamang sa pagdaragdag ng calcium para sa buto at nakakalimutan na kung walang kalamnan na sumusuporta, ang buto ay madali ring masisira. Kaya, sa halip na simulan ng umaga sa puting tinapay, kanin, o mabilis na carbohydrates, maaari ninyong isaalang-alang ang isang mangkok ng malambot na black bean rice na may isang itlog ng manok, maaring boiled egg o sunny side up. Ang kombinasyon na ito ay madaling tunawin, nagbibigay ng matatag na enerhiya at sumusuporta sa pagbuo at pagpapanatili ng muscle mass sa isang ligtas na paraan para sa mga matatanda. Marami ang nagsasabing pagkatapos nilang gawin ito ay mas mababa ang kanilang pagkapagod sa umaga, mas matagal silang busog at mas maliksi ang kanilang paggalaw. Hindi ito random na pakiramdam kundi resulta ng tamang kombinasyon ng nutrisyon. Perpektong pagpapares dos, black beans at brown rice, kinokontrol ang blood sugar. Susunod, nais kong tingnan ninyo ang inyong pang-araw-araw na kanin mula sa isang mas siyentipikong pananaw. Ang black beans, kapag kinakain kasama ng brown rice o iba pang whole grains, ay hindi lamang isang makatuwirang kombinasyon, kundi para sa mga nasa gitnang edad at matatanda. Ito ay halos isang pundasyon upang mapanatili ang matatag na asukal sa dugo sa mahabang panahon. Marami sa inyo ang nagsasabi sa akin na naghahalo pa rin sila ng black beans sa puting kanin at nakikita nilang maayos naman, walang kakaiba. Totoo iyan sa agarang pakiramdam, ngunit hindi pa ito ang pinakamainam na pagpipilian para sa katawan na nasa edad 50 o 60 na. Ang puting kanin, pagkatapos ng proseso ng paggiling, ay halos nawawala ang bran at germ. Ibig sabihin ay nawawala ang karamihan sa dietary fiber, B vitamins at trace minerals. Ang natitira ay pangunahing refined starch. Kapag pumasok sa katawan, ang uri ng starch na ito ay napakabilis na nagiging asukal, na nagiging sanhi ng mabilis na pagtaas at pagbaba ng asukal sa dugo na pumipilit sa pancreas na patuloy na magtrabaho ng husto. Para sa mga kabataan, kaya pa ng katawan na mag-compensate, ngunit para sa mga matatanda, ang pagbabago-bago na ito ay ang maikling daan patungo sa pre-diabetes at type 2 diabetes. Samantala, pinananatili ng brown rice ang buong layer ng bran. Naglalaman ito ng maraming soluble at insoluble fiber. Kapag kumakain kayo ng brown rice, ang layer ng fiber na ito na pumapasok sa bituka ay gumagana bilang isang biological net, nagpapabagal sa proseso ng panunaw at pagsipsip ng starch, na tumutulong upang ang asukal sa dugo ay tumaas ng dahan-dahan at mas matatag. Ang black beans ay mayaman na sa fiber. Kapag pinagsama sa brown rice ay lilikha ito ng synergistic effect. Ibig sabihin, ang dalawang pinagmulan ng fiber ay nagtutulungan na lubos na binabawasan ang biglaang pagtaas ng asukal sa dugo pagkatapos kumain. Madalas kong sinasabi sa mga pasyente na hindi nakakatakot ang mataas na asukal sa dugo, kundi nakakatakot ang pabago-bagong pagtaas at pagbaba nito. Sa bawat pagtaas at mabilis na pagbaba ng asukal sa dugo, ang pancreas ay tulad ng pinilit na tumakbo ng tuloy-tuloy, na sa paglipas ng panahon ay magiging pagod at mahina. Kapag kumakain kayo ng black beans kasama ng brown rice,
Ang pancreas ay nagpapahinga ng tunay. Hindi nito kailangang maglabas ng insulin ng malaki. Sa gayon ay napapanatili ang function nito ng mas matagal sa paglipas ng mga taon. Para sa mga nag-aalala tungkol sa diabetes, pre-diabetes, mataas na kolesterol o lumalaking baywang, ang kombinasyon na ito ay hindi na isang pagpipilian kung dapat o hindi, kundi isang kinakailangan kung nais ninyong magkaroon ng pangmatagalang kalusugan. Isang mangkok ng malambot na black bean brown rice, ngatain ng dahan-dahan, kumain ng sapat. Hindi lamang ito makakapagbusog ng matagal kundi makakatulong din sa inyo na kumain ng mas kaunti ng natural, mas magaan ang pakiramdam at mas matatag ang katawan pagkatapos ng bawat pagkain. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang pagbabahagi na ito, mangyaring mag-comment ng numero 4 sa ibaba. Ito ay isang simpleng paraan para malaman ko na interesado pa rin kayo at nakikibahagi sa paglalakbay na ito ng malusog at may kalidad na pamumuhay araw-araw. Perpektong pagpapare-stress, black beans at suka, maximum digestive support. Pangatlo, ito ay isang napakahalagang tip ngunit madalas na nakakalimutan. Lalo na para sa inyong nasa gitnang edad pataas, ang black beans kapag kinakain kasama ng suka ay hindi isang simpleng folk remedy, kundi may malinaw na physiological at digestive basis. Nakatagpo ako ng maraming matatanda na nagrereklamo na ang black beans ay napakabuti ngunit sa tuwing kakainin nila ito ay bloated sila, maraming utot at minsan ay mabigat ang tiyan hanggang gabi. Ang dahilan ay hindi dahil sa masama ang black beans, kundi dahil hindi na sapat ang acid sa ating tiyan upang iproseso ang uri ng plant-based protein na ito tulad noong bata pa. Kailangan ninyong maunawaan na habang tumatanda, bumababa ang dami ng tiyan acid na inilalabas at ang digestive enzymes ay humihina rin sa paglipas ng mga taon. Ang protina sa black beans ay isang uri ng protina na medyo matibay ang istruktura. Kung walang sapat na acid upang buksan ito, mananatili ito sa tiyan at bituka, maglalabas ng gas at basura na magdudulot ng discomfort sa tiyan at sa huli ay kailangang pasanin ng bato ang bahaging ito ng basura. Ito ang dahilan kung bakit may mga tao na nakikita ang black beans na napakabuti, ngunit may mga tao naman na mas napapagod pagkatapos kumain. Sa puntong ito, ang suka ay gumaganap bilang isang epektibong katuwang. Ang natural na organic acid component sa suka, kapag pumasok sa tiyan, ay magpapataas ng paglabas ng gastric juice na nagpapadali sa digestive environment tulad ng pagdaragdag ng lubricating oil sa isang makina na matagal nang tumatakbo. Hindi lamang yan, nakakatulong din ang suka na palambutin ang istruktura ng protina ng black beans. Mula doon, ang proseso ng pagtunaw at pagsipsip ay nangyayari ng mas maayos, binabawasan ang paglabas ng gas at basura. Madalas kong ipinapaliwanag sa inyo ito upang mas madaling maintindihan. Ang black beans ay isang mahusay na sangkap, ngunit kung mahina ang tiyan, kailangan ng susi upang buksan ito, at ang suka ang susi na iyon. Kapag magkasama ang dalawang bagay na ito, mas lubos na napapakinabangan ang nutritional value ng black beans sa halip na dumaan sa katawan ng walang silbi. Ang pinakaangkop na paraan na inirerekomenda ko para sa mga matatanda ay ang black beans na ibinabad sa suka. Igisa ang black beans hanggang mabango, palamigin, at pagkatapos ay ibabad sa suka sa loob ng humigit kumulang 1 linggo. Sa bawat pagkain, mga 10 butil lamang. Kainin bago ang pangunahing pagkain bilang isang light appetizer. Sa simula, marami sa inyo ang makakaramdam na medyo maasim at kakaiba ang lasa. Ngunit kapag nasanay na, ang kaasiman na ito ay magpapagana sa inyong panlasa na makakatulong sa inyo na kumain ng mas masarap at mas madali ang panunaw. Para sa mga mahina ang tiyan, kumakain ng kaunti ngunit madalas na bloated, ito ay tulad ng isang natural, mura ngunit napaka-epektibong digestive enzyme. Perpektong pagpapares 4, black beans at fresh ginger, nagpapainit sa bato, nagtatanggal ng lamig. Ika-4, ito ay isang kombinasyon na lalo na angkop para sa mga nasa gitnang edad at matatanda, lalo na sa mga madalas na nilalamig ang mga kamay at paa, takot sa lamig, madalas na umiihi sa gabi, at madaling bloated ang tiyan kapag kumakain ng malamig na pagkain. Ito ay ang black beans na kinakain kasama ng fresh ginger. Sa simula, maaaring mukhang salungat ito dahil ang black beans ay may malamig na katangian habang ang ginger ay napakainit. Ngunit ang mismong pagiging magkasalungat na ito ang lumilikha ng isang perpektong balanse para sa bato at digestive system. Ayon sa tradisyonal na gamot, ang black beans ay may epekto ng pagpapalusog sa bato,
pagdaragdag ng dugo, at pagpapadali ng pag-ihi. Ngunit ang pinakamalaking disadvantage nito ay ang malamig na katangian. Para sa mga kabataan na malakas ang bato at spleen, ang pagkain ng kaunting malamig na black beans ay hindi masama. Ngunit para sa inyong nasa edad 50,060 pataas na may mahina na yang qi at madaling makakuha ng lamig sa bato, kung madalas kayong kumain ng black beans nang hindi alam kung paano ito balansehin, madali kayong makakaranas ng malamig na tiyan, bahagyang pagtatae, pagtaas ng pag-ihi sa gabi, at mas pagod pagkatapos kumain. Marami ang kumakain ng black beans na may kagustuhang mapalusog ang bato, ngunit hindi nila sinasadya na lalong pinapalamig ang bato nang hindi nalalaman. Sa puntong ito, ang fresh ginger ay lumilitaw bilang isang gabay na gamot. Ang ginger ay may mainit na katangian, maanghang na lasa na tumutulong na magpainit sa gitnang bahagi, magkalat ng lamig, mag-activate ng blood circulation, at magpainit sa rehiyon ng bato at pantog. Kapag pinagsama sa black beans, hindi nawawala ang epekto ng black beans, kundi sa halip ay pinapanatili nitong nasa tamang direksyon ang epekto, hindi lumilihis sa malamig na katangian. Madalas kong sinasabi sa inyo na ang black beans ay ang nakapagpapalusog na bahagi at ang ginger ang bahagi na nagpapanatili ng init. Kung may init, mas epektibong gagana ang bato. Kung mainit, mas lubos na maaabsorb ang sustansya. Sa modernong agham, ang ginger ay naglalaman ng gingerol at shogaol, mga aktibong sangkap na may kakayahang mag-stimulate ng panunaw, bawasan ang paglabas ng gas, at pagbutihin ang peripheral blood circulation. Kapag mas mahusay na gumagana ang digestive system, mas kaunti ang basura na nabubuo at ang pressure sa bato ay nababawasan din. Lalo na para sa mga madalas na bloated ang tiyan, malamig ang tiyan, at nakakaramdam ng pagkapagod pagkatapos kumain ng black beans, ang simpleng pagdaragdag ng ginger ay kapansin-pansin na mababawasan ang pakiramdam na ito. Ang paggamit ay napakasimple at madaling ilapat sa pang-araw-araw na pagkain. Kapag nagluluto ng black bean soup, maaari ninyong ilagay ang ilang hiwa ng dinurog na fresh ginger, hindi na kailangan ng marami upang maiwasan ang sobrang anghang. Kung nagluluto ng black bean porridge, ang pagdaragdag ng pinong hiniwang ginger sa huli ay makakatulong na magpainit sa tiyan nang hindi nagiging masyadong matapang. Para sa mga madalas na umiihi sa gabi, sumasakit ang likod at tuhod at nilalamig ang mga kamay at paa sa gabi, ang kombinasyon na ito ay lalo na kapakipakinabang dahil dahan-dahan nitong pinapainit ang bato nang hindi nagdudulot ng shock. Pinapayagan ko rin na ang ginger dito ay dapat fresh ginger, hindi industrial ginger powder, at gamitin lamang ng katamtaman. Hindi kailangang kumain ng sobrang anghang. Ang layunin ay hindi upang painitin ang katawan, kundi upang dahan-dahang itaboy ang lamig, mapanatili ang yin-yang balance para sa bato kapag tama ang paggamit. Makikita ninyo na mas magaan ang tiyan, mas mainit ang katawan, mas madali ang pag-ihi, at iyon ang mga senyales na ang bato ay pinapakain sa tamang paraan. Perpektong pagpapares 5. Black beans at black sesame seeds, nagpapalusog sa atay at bato. 5. Ito ay isang fundamental na kombinasyon para sa mga nasa gitnang edad at matatanda, lalo na angkop para sa mga madalas na sumasakit ang likod at tuhod, maagang nagiging puti ang buhok, tuyong balat, malabong paningin, at hindi malalim ang pagtulog. Ito ay ang black beans na kinakain kasama ng black sesame seeds. Sa folk medicine, may kasabihan na ang itim ay nagpapalusog sa bato, ngunit kapag tiningnan ng mas malalim sa pamamagitan ng tradisyonal na gamot at nutritional science, makikita ninyo na hindi ito isang simpleng kasabihan, kundi isang napakalakas na complementary pair para sa atay at bato. Ayon sa tradisyonal na gamot, ang black beans ay may epekto ng pagpapalusog sa bato, pagdaragdag ng essential essence, at pagpapadali ng paglabas ng tubig na tumutulong sa katawan na maglabas ng toxins ng dahan-dahan sa pamamagitan ng ihi. Musika gayunpaman, ang black beans ay higit na nakatuon sa pagdaragdag ng qi at pagpapalakas sa pag-filter at paglabas. Samantala, ang black sesame seeds ay mas malalim sa pagpapalusog sa dugo, nagpapalusog sa yin, nagpapakinis ng balat, nagpapakintab ng buhok, nagpapalusog sa internal essence. Sa madaling salita, ang black beans ay tumutulong na linisin at suportahan ang bato, habang ang black sesame seeds ay tumutulong na pakainin ang bato mula sa ugat, pinupunan ang nawalang essential essence sa paglipas ng mga taon. Para sa mga lampas 50 taong gulang, ang problema ay hindi lamang kung mahusay ba ang pag-filter ng bato, kundi kung mayroon pa bang sapat na kapital ang bato upang gumana.
Ang black sesame seeds ay napakayaman sa healthy fats, vitamin E, calcium, magnesium, at antioxidants na tumutulong na pabagalin ang proseso ng pagtanda ng kidney cells at liver cells kapag pinagsama sa black beans. Ang dalawang uri na ito ay bumubuo ng isang closed loop, sabay na sumusuporta sa dahan-dahang detoxification at nagpapalusog sa nawalang essence. Ito ay naaayon sa diwa ng pagpapalusog sa halip na basta-basta. Sa siyentipikong pananaw, ang black sesame seeds ay nagbibigay ng unsaturated fatty acids na tumutulong na bawasan ang kaunting pamamaga, pagbutihin ang blood circulation. Sa gayon, ay mas mahusay na mapalusog ang mga organo na nangangailangan ng maraming dugo tulad ng atay at bato. Kapag malusog ang atay, mas maayos ang pagproseso ng protina at taba at ang metabolic load sa bato ay nababawasan din. Ito ay napakahalaga para sa mga may fluctuating liver enzymes. Bahagyang mataas ang kolesterol o madalas na pagod ng walang malinaw na dahilan. Ang paggamit ng pares na ito ay napakasimple at angkop para sa pang-araw-araw na pagkain. Maaari ninyong lutuin ang black bean porridge at budburan ng toasted at dinurog na black sesame seeds, kainin ng mainit sa umaga o tanghali. Kung nagluluto ng black bean rice, ang pagdaragdag lamang ng isang kutsarang toasted black sesame seeds ay sapat na upang maging epektibo. Para sa mga may mahinang ngipin, ang black sesame seeds ay dapat dinudurog o ginagawang pulbos upang mas madaling kainin at mas mahusay na maabsorb. Pinapayagan ko rin na ang black sesame seeds ay dapat gamitin ng katamtaman dahil kahit na nakapagpapalusog ito, mayaman ito sa enerhiya. Sapat na ang isang maliit na kutsara bawat araw, hindi na kailangan ng marami. Kapag ginagamit ng regular, mapapansin ninyo na hindi na gaanong tuyo ang balat, hindi na gaanong nalalagas ang buhok, mas magaan ang likod at tuhod, mas malalim ang tulog. Iyan ang mga malinaw na senyales na ang atay at bato ay pinapakain sa tamang paraan, dahan-dahan ngunit matatag. Perpektong pagpapares sa black beans at lotus seeds para sa mas malalim na tulog at malakas na bato. Ika-6, ito ay isang napakahalagang kombinasyon para sa inyong nasa edad 60 pataas o sa mga papasok sa gitnang edad na may sintomas ng hirap sa pagtulog, madaling magising sa hating gabi, madalas na umiihi sa gabi, at pagod paggising. Ito ay ang black beans na kinakain kasama ng lotus seeds. Hindi ito isang kombinasyon na agarang magpapalakas sa katawan, kundi isang kombinasyon na makakatulong sa katawan na kumalma, ang bato ay makapagpahinga ng tunay, at sa gayon ay dahan-dahang gumaling ang kalusugan. Ayon sa tradisyonal na gamot, ang black beans ay pumapasok sa bato, tumutulong na mapalusog ang bato, maglabas ng tubig at kontrolin ang pag-ihi na napakaangkop para sa mga madalas na bahagyang namamaga, mabigat ang paa sa hapon o may irregular na pag-ihi. Gayunpaman, ang black beans ay mas nakatuon sa paggalaw. Kung gagamitin ng mag-isa sa mga taong mahina ang nerbiyos, madalas na nag-aalala at insomniac, minsan ay hindi pa sapat ang lalim. Sa puntong ito, lumilitaw ang lotus seeds bilang isang kumpletong piraso. Ang lotus seeds ay may epekto ng pagpapalusog sa puso, pagpapakalma ng isip, pagpapalakas ng bato, at pagpapanatili ng essence na tumutulong na pakalmahin ang nervous system at panatilihin ang bato mula sa pagkawala ng enerhiya habang natutulog. Sa madaling salita, ang black beans ay tumutulong na mas mahusay na gumana ang bato sa araw, habang ang lotus seeds ay tumutulong sa bato na makapagpahinga ng mas malalim sa gabi. Kapag magkasama ang dalawang uri na ito, muling mabubuo ang tamang biological rhythm ng katawan. Sa araw ay medyo gising, sa gabi ay madaling makatulog ng malalim. Para sa mga matatanda, ang hindi malalim na tulog ay hindi lamang nagdudulot ng pagkapagod, kundi nagiging sanhi din ng patuloy na pag-filter ng bato ng dugo sa buong gabi, na sa paglipas ng panahon ay humahantong sa tahimik na panghihina. Mula sa pananaw ng agham ng nutrisyon, ang lotus seeds ay naglalaman ng maraming sangkap na tumutulong na patatagin ang nerbiyos, sumusuporta sa pagkontrol ng tibok ng puso, at binabawasan ang sympathetic nervous stimulation. Kapag nakaka-relax ang nervous system, mas matatag ang presyon ng dugo sa gabi at mas magaan ang daloy ng dugo sa bato. Sa gayon ay nababawasan ang madalas na pag-ihi sa gabi at paggising sa gitna ng tulog. Pinagsama sa fiber at plant-based protein ng black beans. Ang pares na ito ay tumutulong na patatagin ang asukal sa dugo, iniiwasan ang bahagyang pagbaba ng asukal sa dugo sa gabi na kadalasang sanhi ng paggising ng maraming tao sa 2003 ng umaga.
Ang pinakaangkop na paraan ng paggamit ay ang pagluluto ng black bean at lotus seed dessert na may kaunting asukal. Huwag maglagay ng maraming asukal, kainin ng mainit sa hapon o maagang gabi mga 3,000 porto na oras bago matulog. Maaari rin kayong magluto ng black bean at lotus seed porridge, kumain ng katamtaman, huwag masyadong busog. Para sa mga madalas na nilalamigan ng tiyan, maaaring lutuin ng mas matagal upang ganap na lumambot ang lotus seeds na tumutulong sa madaling panunaw at hindi nagdudulot ng bloatedness. Ang mahalaga sa pares na ito ay hindi sa dami ng kinakain kundi sa pagiging regular at sa tamang oras. Kung gagamitin lamang ng 3,000 port na beses sa isang linggo, dahan-dahan ninyong mararamdaman ang mas malalim na tulog, mas kaunting panaginip, mas magaan ang pakiramdam pagkagising, at lalo na, ang bilang ng pag-ihi sa gabi ay kapansini-pansing mababawasan. Kapag nakakatulog ng maayos, tunay na nagkakaroon ng pagkakataong gumaling ang bato. At iyan ang pinakamatatag na pundasyon para sa pangmatagalang kalusugan ng mga matatanda. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang pagbabahagi na ito, mangyaring mag-comment ng numero 6 sa ibaba. Ito ay isang simpleng paraan para malaman ko na interesado pa rin kayo at nakikibahagi sa paglalakbay na ito ng malusog at may kalidad na pamumuhay araw-araw. Ikatlong bahagi, 3 propesyonal na payo mula kay Dr. Javier Santos. Mga ginang at ginoo, ngayon nais kong ibahagi sa inyo ang 3 pangunahing payo mula sa propesyonal na pananaw. Mga bagay na dapat maunawaan ng sinumang may mahinang bato, mataas na creatinine, matagal na pag-ihi sa gabi, pagkapagod ng katawan, o pagbaba ng kidney function dahil sa edad. Hindi ito mga payo na puro teorya, kundi hango sa praktikal na karanasan ng mga espesyalista sa urology at nephrology. Pinagsama sa aking obserbasyon habang sinasamahan ang maraming matatanda sa proseso ng pagbabago ng kanilang pagkain upang mapanatili ang malusog na bato sa mahabang panahon. Una sa lahat, laging binibigyang diin ng mga doktor ang isang napakahalagang bagay. Ang bato ay may kakayahang mag-recover. Ngunit kung bibigyan ninyo lamang ito ng sapat na kondisyon upang makapagpahinga at mag-regenerate, hindi maaaring maging malusog ang bato kung ang katawan ay naglalaman ng maraming metabolic toxins, kung makapal ang dugo, mahina ang sirkulasyon ng dugo, kung ang presyon ng dugo ay irregular, o kung ang tahimik na pamamaga sa katawan ay matagal na. Hindi rin maaaring epektibong gumana ang bato kung kulang kayo sa tulog, matagal na stress, at irregular ang pagkain. Dahil sa panahong iyon, ang nervous system ay laging nasa alerto na nagpapahirap sa bato na mag-filter ng dugo sa ilalim ng masamang kondisyon. Lahat ng organo sa katawan ay malapit na konektado at ang bato bilang blood filter ay tunay na magiging malusog lamang kung ang dugo na dumadaan dito ay malinis, malabnaw at maayos. Iyon ang dahilan kung bakit mula sa simula ng nilalaman na ito, ang mga pagkain na ibinahagi ko sa inyo ay umiikot sa black beans na pinagsama sa 6 na mahahalagang pagkain kasama ang suka, brown rice, itlog ng manok, fresh ginger, black sesame seeds, at lotus seeds. Ang mga kombinasyon na ito ay hindi naglalayong magdagdag ng maraming sustansya o kumain ng marami kundi nakatuon sa 2 pinakamahalagang prinsipyo sa pagpapalusog sa bato. Una ay ang pagbabawas ng dami ng toxins at labis na sangkap na pumapasok sa dugo na tumutulong sa bato na hindi maging overloaded sa pagfilter. Pangalawa ay ang pagbabawas ng metabolic burden upang ang bato ay gumana sa isang maayos, matatag at mas kaunting iritasyon na estado. Kapag maayos ang bituka, kalmado ang nerbiyos, matatag ang asukal sa dugo at maayos ang sirkulasyon ng dugo, malinaw ninyong mararamdaman ang mga pagbabago tulad ng pagbaba ng pag-ihi sa gabi, hindi na gaanong pagod at mas malinaw ang pag-iisip sa umaga. Naaalala ko pa ang pagbabahagi ng isang urologist sa isang malaking ospital sa Pilipinas. Sinabi ng doktor na iyon, ang mahinang bato ay hindi nangangahulugang sira ang bato. Kailangan lamang ng bato na huminga, magpahinga at pakainin ng mga sapat na magaan na bagay. At totoo nga, ang black beans ay isang fundamental at napakagaan na pagkain para sa bato. Ang black beans ay naglalaman ng anthocyanins, isang malakas na antioxidant at anti-inflammatory compound na tumutulong na bawasan ang iritasyon sa kidney tissue, bawasan ang microinflammation. Sa gayon, ay lumilikha ng mga kondisyon upang dahan-dahang maging matatag ang creatinine levels sa paglipas ng panahon. Kapag ang black beans ay pinagsama ng tama sa mga angkop na pagkain,
Bawat isa ay sumusuporta sa isang napaka-specific na aspeto ng katawan. Tumutulong ang suka na mapabuti ang panunaw at bawasan ang basura, sa gayon ay nililimitahan ang pagbabalik ng toxin sa dugo. Tumutulong ang brown rice na patatagin ang asukal sa dugo. Binabawasan ang pasanin sa bato sa proseso ng pag-filter ng dugo. Ang itlog ng manok ay nagdaragdag ng mataas na kalidad na protina na tumutulong na mapanatili ang muscle mass upang hindi na kailangang sumisid ang bato upang bumawi ng enerhiya. Ang fresh ginger ay nagpapainit sa bato, nagpapabuti ng sirkulasyon, lalo na kapakipakinabang para sa mga madalas na nilalamig, pagod sa umaga. Ang black sesame seeds ay nagpapalusog sa mga daluyan ng dugo at dugo na tumutulong sa daloy ng dugo patungo sa bato na maging mas maayos. Ang lotus seeds ay may epekto ng pagpapakalma, pagpapabuti ng tulog, paglikha ng mga kondisyon upang ang bato ay makapagpahinga ng malalim sa gabi. At kung patuloy pa rin kayong nanonood hanggang dito, nais kong anyayahan kayong mag-iwan ng numero 8 sa comment section. Iyon ang paraan para malaman ko na nakatanggap kayo ng mahusay na kaalaman at nakita ninyo itong kapakipakinabang. Ang menu na itinuro ko kay Aling Nena noon ay napakasimple, ngunit direkta nitong tinutugunan ang ugat ng problema sa bato na nauugnay sa edad. Ang gatas ay ganap na pinalitan ng tubig. Ang mga maalat na pagkain at bagoong ay ganap na inalis sa pang-araw-araw na hapagkainan. Nagsimulang lumitaw sa hapagkainan ang black beans na ibinabad sa suka, brown rice na niluto kasama ng black beans at nilagang itlog, kasama ang paggamit ng fresh ginger sa katamtamang dami upang painitin ang tiyan at bato. Regular na ginagamit ang toasted black sesame seeds sa almusal at malambot na nilagang lotus seeds na kinakain ng mag-isa sa gabi upang makatulog ng malalim. Sa simula, hindi maitago ni Aling Nena ang kanyang pagkadismaya dahil sa buong buhay niya ay sanay siyang kumain ng maalat, sanay sa masarap na lasa. Ngayon, ang paglipat sa simpleng pagkain ay nagparamdam sa kanya ng kakulangan. Ngunit ang nakakatuwa ay pagkatapos lamang ng 2 linggo, tumawag siya sa akin ng may labis na gulat. Sinabing gumaan ang kanyang tiyan na wala ang pakiramdam ng bloatedness at discomfort pagkatapos kumain. Mas humpak ang kanyang tiyan pagkagising sa umaga, mas magaan ang pakiramdam at mas gumaan ang kanyang pag-iisip. Pagkaraan ng 6 na buwan, bumalik si Aling Nena sa ospital para sa follow-up check-up. Sa pagbukas pa lamang ng pinto ng silid, napansin ko na agad ang malaking pagkakaiba. Mas matatag ang kanyang lakad, ang kanyang mga paa na dati namamaga ay ngayon ay lumiit, ang kanyang kutis ay rosas at ang kanyang mga mata ay buhay. Ngunit ang talagang ikinagulat naming pareho ay ang resulta ng blood test. Ang potassium level na dating nakababahala ay bumalik na sa ligtas na antas, matatag ang kidney function at ang kidney stone ay hindi lamang hindi lumaki kundi maayos ding nakontrol. Hinawakan niya ang aking kamay, ngumiti ng napakabait at sinabing, "Dr. Javier Santos, akala ko kailangan kong gumamit ng mamahaling gamot para bumuti. Hindi ko akalain na ang suka, itlog ng manok at brown rice mismo sa aking kusina ang nagligtas sa akin. Ngayon ay masarap na ang aking pagkain at parang nabuhay ako muli." Mula sa kwentong iyon, gusto kong tandaan ninyong mabuti ang 3 mahahalagang bagay. Una, kapag kumakain ng black beans, iwasan ng gatas, beef at maalat na pagkain. Ang black beans na pinagsama sa gatas ay madaling magdulot ng mineral metabolic disorder, mahirap maabsorb kapag pinagsama sa beef. At ang pagkain nito, kasama ng maalat na pagkain, ay magpapahirap sa bato na magtrabaho ng labis. Pangalawa, ang angkop na kasama ng black beans ay ang suka, brown rice, itlog ng manok, fresh ginger, black sesame seeds, at lotus seeds. Ang itlog ng manok ay nagdaragdag ng madaling maabsorb na protina, tumutulong ang brown rice na patatagin ang asukal sa dugo, sumusuporta ang suka sa panunaw at nagbabawas ng basura. Ang fresh ginger ay nagpapainit sa bato at nagpapabuti ng sirkulasyon. Ang black sesame seeds ay nagpapalusog sa mga daluyan ng dugo at ang lotus seeds ay tumutulong na pakalmahin ang isip at makatulog ng malalim upang ang bato ay makarecover sa gabi. Pangatlo, laging pakinggan ang inyong katawan. Gaano man kabuti ang isang pagkain, kung nakakaramdam kayo ng bloated, hirap sa panunaw o pamamaga pagkatapos kumain, iyon ay senyales na mali ang paraan ng pagkain o hindi ito angkop para sa inyo. Huwag sumunod ng walang pag-iisip o manggaya sa iba ng basta-basta. Ngayong gabi, subukan ninyong tingnan muli ang inyong hapagkainan.
Kung sa tabi ng black beans ay mayroon pa ring maalat na bagoong, lakasan ninyo ang loob na itago ito. Bukas ng umaga, palitan ng nakasanayang baso ng gatas ng isang baso ng mainit na tubig na may ilang butil ng black beans na ibinabad sa suka. Ang maliliit na pagbabago na ganyan, kung pananatilihin ng regular sa loob ng 1 taon, 5 taon o 10 taon, ay ganap na magbabago sa inyong kalusugan. Ang sikreto sa malusog at mahabang buhay ay hindi malayo kundi nasa mismong paraan ng ating pagkain araw-araw. Kung ang nilalaman na ito ay nagbigay ng halaga sa inyo, mangyaring mag-subscribe, mag-like at mag-share upang ang inyong mga mahal sa buhay at kaibigan, lalo na ang mga gumagamit ng black beans araw-araw, ay maiwasan ang mga pagkakamali at makapunta sa tamang direksyon. Ako po si Dr. Javier Santos mula sa Kenkwatoy. Nais kong maging malusog, mapayapa at masaya kayo araw-araw. Salamat po sa inyong pakikinig.